Good afternoon guys! Past 4:09 kakauwi pa lang ng mga bata. Nag-prepare ako ng merienda. Nag-slice ako ng mga fruits and then wash din ako ng strawberries. And nai-HB ako kay Kyle. Dahil dinala niya yung racket ng daddy niya sa school and nasira daw. As in, sira-sira. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko alam kung naging itsura. Hindi niya rin inuwi. Tinapon na lang daw yun sa school. Kakain ko na lang ng strawberries guys, yung inis ko. Bahala sila ng daddy nila mag-usap mamaya dahil ayokong ma-HB sobra. Merienda tayo, guys. Good evening, guys. Here's our baon for tomorrow. Tomorrow ay Wednesday. And nakaready na yung baon namin. Ito rin dinner namin. So, gabi pa lang, pinrep ko na para bukas, i-heat up ko na lang to sa microwave. Beef gyudon nito and ginamitan ko na siya ng instant pot para sure na mabilis lumambot yung meat. And muntik na nga maubos kasi grabe si Kyle. Parang nakailang balik siya. Nakatatlong balik siya ng rice. Pero happy ako at least masarap yung luto ko. And pareho lang to ng recipe ng ginagawa ko sa katsudon. Balikan nyo na lang yung vlog na yun pag gusto nyo ring magawa tong beef gyudon. Kain tayo guys! Good morning guys! It's 6 a.m. And nakikita ko na nakabisa yung mga bata ulit. Gising na sila. And ito pa rin ang ating decors. Kagabi nag-start sana ako na maglagay ng mga throw pillows. Pinakita ko sa mga bata ano yung gusto nila. Namili na kami kung anong ilalagay namin. Pero hindi ko pa rin siya gawa na dahil nagluto na ako. And mag-init muna ako ng food nila guys. Naka-prep na naman kagabi. Pinakita ko na yun sa inyo yun kagabi. And ito ang itsura ng kutsina. Ang daming dry dishes na kailangan kong ibalik sa pwesto nila. And ako rin lahat naghugas yan kagabi. Dahil si Kambal, marami silang homework na kailangan tapusin. Plus masakit na naman ang ipin ni Achi. Kaya ako na lang ang gumawa. Sabi ko, sige na magpahinga na ng maaga. Ako na naghugas. So ayan guys. Mag-iinit muna ako ng food and liligpitin ko rin muna to. I'll see you all later. Say good morning! Good morning guys! Paggising ko kanina, nakabihis na rin tong mga to. Yung iba shoes na lang kulang, pero ang aga nila today. Sila na gumigising para sa sarili nila. Good job! Babay na alis na rin kami guys. Maghahati din ako ng mga bata. Totally not 14 minutes late. Dahil late for today. Maaga silang papasok ngayon. Ngayon na guys, magbibis din ako saglit. No, sabang. And si daddy ginising na namin. Pero kagigising na niya. Ako bumangon na yun. Kailangan ko i-check din. I need to wake him up again to make sure that he already wake up. Or maybe he could go back to bed again. My mask. And everything that you need. Kahati lang namin sa mga bata guys and pasok tayo sa master's bedroom. Pakita ko na sa inyo yung mga ayusin ko. And halos wala akong aayusin. Yung bed lang talaga ang kailangan kong ligpitin for today. Yun lang. And siguro itong area lang ni daddy ang mga kailangan kong i-tidy up ng konti. Pag nakita nyo naman, dito maayos na yung sa couch area. So ayan na guys, magliligpit muna ako ng higaan para pwede na ako maupo ulit. Tapos na ako mag-tidy up ng master's bedroom guys. Sobrang bilis lang kasi higaan lang talaga yung inayos ko. And chinek ko na rin yung kwarto ng mga bata. Maayos na rin. Yung kitchen, naligpit ko na rin kanina. Pero di ko pa kayo nalibot. Mamaya ko na lang kayo nilibot bago ako magluto ng dinner. Andun pa yung damit ni daddy, nakasabit pa kasi nagsha-shower pa lang siya. Si Snow White, yung pagbabacuumin ko nitong room. Papasukin ko na siya dito sa kwarto. Habang ako'y nagpapahinga ng konti para gumawa ulit ng iba pang mga gawaing bahay na kailangan ko pang tapusin. See you all later, guys! So, ayan na si Snow White. Nagkisipag na siya. Naglinis na siya para sa akin. Nagbabacuum na siya para sa akin. Ang galing, diba? Tinan yung tsura niya dyan sa ilalim. Talagang nililinis siyang maigi yung ilalim ng TV console. Thankful talaga ako na meron akong Snow White na tumutulong sa akin pag-vacuum ng bahay. Tsaka pagmamak din. So ngayon, sinecheck na muna yung mga gilid-gilid. Yan ang unang ginagawa niya. Yung buong perimeter muna bago siya magsisimulang mag-sweep ng buo na. Yan, nalaman niya, hindi siya kasya doon sa ilalim na yun.
Umikot siya ulit. Galing. Hindi siya na-stuck. So, ayan. Nagkangayos. Hayaan ko muna siya mag-vacuum. Kaya niya na yan para sa akin. And ako, pwede na ako magbasa ng book. Pwede na ako maupo. Kasi mamaya ulit, kilusan na naman. Tapos yan ang kunin yung buong area ng room. Ngayon, nasa-start na siya mag-vacuum ng dire-diretso. Kada area. Ayan, kung makikita ninyo. Pabalik-balik na siya kung ano yung kaya niyang diretsuhin ng pagbabacuum. Ay, nang malakas ng suction talaga nito. Link in the description box pag gusto niyo nito. Matagal ko na itong nabili, 2020 pa. And until now, working pa rin siya. Ayan na siya, oh. Sige. Galingan mo ang paglilinis. And ito yung mga napili ng mga bata na throw pillowcases kahapon, kagabi. Binigyan ko sila ng mga options kung ano yung mga pwedeng possible na combination. And ito yung mga pinili nila. May mga nilagay din akong plain ones na green. Pero mas gusto daw ni Shobe itong may snowman na green. Tapos may red din akong ginamit na deer na meron namang design. Pero mas gusto ni Kyle tong red one na may mga ganyang textured lang. Yan ang pinili niya. And then, itong Noel, plus yung may mga gift boxes. Ayan, na nilagay ko na. And hindi naman nila pinatanggal yan. So, ito na yung mga ilalagay ko sa sala, guys. Nasa decorating mode na ako eh. Nakuha ko ni momentum ko mag-decorate. Kaso nga lang, bigla nang bumigay yung tripod ko. So, hindi ko alam kung paano ko iba-vlog na nag-decorate ako para makita nyo naman kung gusto nyo ng decorate with me na vlog. Kasi yun nga, bumigay yung tripod ko. So, hindi ko alam kung hintayin ko pa may mga bata para mailagay ito, para may mag-video sa akin habang nag-decorate ako. Or ilalagay ko na lang sila, tapos papakita ko na lang sa inyo after. Nakakatuwa yung color ng mga to and pinapili ko yung mga bata kaya kailangan ko sundin kung ano yung pinili din nila. And ayan guys, tapos na ako mag-undecorate dito sa may TV console area dito sa picture wall namin. And napunas-punasan ko na rin siya. Nakapag-dust na rin ako dyan. And nilagay ko lang dun sa table muna yung mga decors na inalis ko sa ngayon. Pagkasama-samahin ko muna lahat ng mga decorations doon sa may table. Tsaka ko siya tatabi ng sabay-sabay pagkatapos kong mag-decorate dito. Time na rin to para makapaglinis din ng onte dito sa bahay. Makapag-alikabok din. Tuwing nagpapalit ako ng decors, hindi na ginagawa ko. Nakikita nyo ko sa screen. Hi! And nakikita nyo na rin na nabago ko na rin yung mga throw pillows sa sofa. Actually, tinatry ko pa lang. Pakita ko sa inyo later. So, ayan guys, lalagay ko na yung mga decors na gusto kong ipwesto dyan. Hindi ko na siya mabavlog kung paano ko nilalagay dahil wala magba-vlog sa akin, wala magbe-video sa akin, dahil yung tripod ko ay nag-give up sa akin, sadly. Abangan nyo yung walang laman na to mamaya, mas magiging masaya na siya. And here's my progress so far. Medyo happy na naman ako sa itsura niya, pero parang
Tinitignan ko pa kung i-move ko pa ba ito ulit, ikot-ikutin ng konti. Iniisip ko kung sobra ba yung mga nailagay ko. Dapat bang tanggalan ko ng konting laman? Though, nakaka-happy ang itsura niya ngayon dito. Ang bilis ko rin nagawa, akala ko matatagalan ako, pero saglit lang pala. Ayan na, naka-decorate na ang ating TV console. Halos sa kitchen na lang ako kailangan gumawa. Ang cute ng mga snowman ko, all smile sila. Mami, tatanungin ko rin yung mga bata or si daddy kung kailangan ko ba magbawas ng decors dito. Kung naging too much ba yung nilagay ko. Para konting ayos-ayos. Siyempre, kailangan maganda rin para sa mata nila. Pakita ko na ng buo sa inyo yung TV console. And ayan na, naglagay din tayo ng fireplace dito. Ayan, syempre inon ko yung TV na naka-fireplace para naman may pa-effect tayo dyan. And dito sa baba, nilagay ko lang itong Christmas tree, tapos itong choir nasa harap niya. Iniisip ko pa nga kung lalagyan ko siya ng papatungan para hindi lang siya basta nakapatong dito sa TV console. Mula sa taas, pababa, ayan ulit yung itsura niya. Ang gandang tignan na naka-on yung TV, naka-fireplace siya. And with sound pa. Pag gusto nyo rin mag-play ng ganito, pwede nyo lang piliin yan sa YouTube. Fireplace burning. Pwedeng merong music, pwedeng ganyan lang. Burning sound lang. And syempre, ito naman ang look niya pagkasama na rin ng ating Christmas tree. Ang saya, napaka-festive na ng itsura nito ng bahay. Paskong Pasko na talaga guys. Ayan palang pinapakita ko sa inyo. Yung TV console area pa lang. And sobrang unlucky na kaagad ng pinagbago nitong itsura ng sala. Sobrang ang ganda ng view niya from this side. Nakikita mo yung mga decors and nakahagip yung Christmas tree. Nakaka-happy siya, sobra. Merry Christmas! Good morning guys. It's past 7 na. And tapos na ako magluto ng egg para kay daddy. And itong tsura ng kitchen guys. Yun lang yung mga kailangan kong ligpitin. Itong mga dry dishes. And wala na akong hugasan kasi nakaprep naman na yung food namin. Yung sa glass containers na kagabi pa lang.
Walang laman ang aming kitchen sink, pero yung basura nandito pa kasi hindi ko nilabas kagabi dahil alam ko magluluto pa ako ng egg. Tapos na ako magluto ng egg para kay daddy. And kay daddy lang ginagawa ko dahil kaninang umaga so walang pasok yung mga bata due to transport strike. Ayusin ko muna tong baon ni daddy, guys. And here's our baon for today, guys. Today is Thursday. Si daddy lang ang meron, pero mamaya ganito rin sa mga bata, nakaready na rin. Kagabi pa lang kasi nakaayos itong mga 'to, dahil alam namin may pasok naman. Kaso kaninang madaling araw may posting na walang pasok, online lang sila due to transport strike. So mamayang lunch magpiprito na lang din ako ng egg para sa'min and malamang sa gan'tong container ko pa rin ilalagay na para wala ng hugas, hindi ko na kailangang i-transfer pa. It's 11 days before Christmas. Pakita ko lang pala sa inyo 'tong wreath ko, hindi ko siya naisama sa haul ko, pero sa SNR ko 'to nabili. Nabili ko na lang siya for 2,500 sa pagkakaalala ko. And sale price na yun. Alam ko nasa 4,000 yata ang presyo nito. Pero nabili ko kasi to malapit talaga ang Pasko. Kaya naman nag-sale na siya. And sobrang ganda nito. Gustong gusto ko yung itsura niya, yung decors niya. And sobrang nag-tie-in siya sa decors ko dito sa bahay. And since di na ako mag-decorate ng room namin, usually doon ko siya nilalagay. Ito ko siya ilalagay sa sala din. And may nahanap na akong spot para sa wreath na to. And ito pa yung mas pinaka-challenging na part para sa akin, yung maklear tong area to. Itong black naman to na storage na box, kailangan ko lang ilipat yan sa kabila. Dahil yan yung mga boxes, yung para sa mga decors ko. So, kailangan ko lang ilipat dun ulit yan, and tatabi ko lang siya. Pero ito yung hindi ko alam kung saan ko talaga ipapwesto. Yung isang drawer, pwede ko pang ibalik yan dun sa area muna ni daddy sa gym. And hindi ko alam yung iba kung paano ko gagawin. Pero tingin ko itong mga to pwedeng ibalik, ipatong lang sa mga ibabaw. And ito namang mga black na boxes na to, ang plano ko, lagyan siya ng takip, and then i-stack ko lang siya sa isang corner ng gym for the meantime. Hanggat hindi pa naayos yung gym ni daddy, and hopefully after Christmas, makapagpa-schedule kami na mapatanggal na yung cabinet para may pwesto rin namin yung shelves niya. At the same time, maayos din yung room ni Kyle. Sana talaga magawa na yung mga bagay na yun. And sa ngayon, ito muna yung tatakil ko. Kailangan maklear ko rin to kasi ang pangit niyang tingnan dito. Sobrang eyesore siya. Parang kahit maayos na itsura ng bahay, pagdating naman dito, ang daming tambak. And isa pa sa kailangan kong tanggalin and major na problema ko, itong shelves ni daddy. Kailangan ko muna siyang ilipat ulit para maging maaliwalas ulit dito. And para ma-set up ko rin yung table, lalabas ko rin yung mga Christmas plates ko, guys. Papatulong lang din ako kay Kyle na buhatin to since nandito naman sila. And here's our lunch for today, guys. Ito yung baon nila dapat for today kaso wala ngang pasok. And nag-slice rin ako ng mga fruits para meron na rin silang makakain fruits habang nagla-lunch or after eating lunch. Aros ala cubana to pero wala lang akong banana. Hindi rin ako mahilig si Kambal sa banana. Kami lang tatlo nila daddy kumakain. Pasensya na guys sa ingay ng background. Ang ingay ng steelworks na katabing bahay namin. Umaga po kasi ngayon oras ng trabaho nila. Everyday sinuserban ko ng fruits yung mga bata. And nakatuwa kasi kain naman sila ng kain. Actually yung strawberry ngayon ang hinahanap din nila dahil ubos na. Let's eat, guys!
Na-miss namin to yung pag-decorate for Christmas since nasa Mandaluyong kami last year. And sobrang na-enjoy naming family yung mag-decorate ulit ng Christmas tree at ng buong bahay. Sobrang festive ng bahay. Ramdam na ramdam mo talaga yung Pasko. Late na talaga kami mag-decorate for Christmas dahil late din kami nagtatanggal after Chinese New Year pa. That's it for today, guys. Thank you so much for watching and see you in the next vlog. Merry Christmas, everyone! God bless. Bye!